Isa sa mga teknik para magpaikot ng pera sa salon na negosyo ay ang supplier's technique o ang tinatawag na postpaid sa supplier. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner na meron ng 9 years na experience, karanasan sa pagpapatakbo ng salon na negosyo. Kwento ko lang, no? Etong technique na to, ginagamit ko na to sa loob ng mga 3 taon na. Tayong mga owner kasi, kailangan magaling tayo magpaikot ng pera. Kailangan kumita tayo habang hindi pa tayo gumagastos. Pwede? Pwede ba yon? Pwede yon, syempre. At sa araw na to ay ituturo ko sa inyo ang technique na tinatawag nating the supplier technique. Eto kasi, tayong mga owner, meron tayong binibiling gamot. Monthly, weekly, minsan daily. Bumibili tayo ng mga gamot para sa ating salon na gagamitin sa buhok, 'di ba? Tapos, kadalasan yan, ang gagawin mo is magbabayad ka agad. Halimbawa, ang total value ng binili mo na stocks worth mga 20,000. Yan, 20,000. Kadalasan, pagkatapos mong bumili ng stock o kumuha ng stocks, automatic magbabayad ka agad yan sa halagang 20,000. Ngayon, bakit hindi mo gawin to? Ang supplier's technique o ang pera ng suppliers o ang stocks ng suppliers. Gamitin mo na yung stocks bago mo bayaran. Paano? Malamang medyo matagal-tagal ka na o medyo baguhan ka pa sa pagpapatakbo ng salon. Meron kang kinukuha ng stocks ngayon. Ngayon, dapat monthly doon ka kukuha sa kanya. Dapat makilala ka niya na matino kang negosyante, na matino kang salon owner na kaya mong magbayad ng stocks. Every month doon ka kukuha sa kanya, bibili sa kanya. Halimbawa, worth 20,000 yung kunin mo. Ngayon, kausapin mo siya. Ma'am, sir, boss, no? Alam nyo naman na meron akong salon. Gusto ko sana na meron ba kayong ino-offer na terms o nagpapautang ba kayo ng stocks? O gusto ko sanang kumuha ng stock sa inyo na lang ako kukuha lagi, pero gusto ko sana 1 month to pay. Isang buwan muna bago babayaran. Pwede yan. Huwag mo sabihin sa akin mahirap. Huwag mo sabihin sa akin wala akong kakilala, wala akong mga dito. Kailangan mong mag-isip, kailangan mong gumamit ng mga technique, mga idea na makahanap ng ganyan. Makipagkaibigan ka, kung sabuhin mo yung cashier, yung manager, dalan mo ng bibingka. Dalan mo ng puto yung may-ari. Nako naman, makipagkaibigan ka. Makipag-transact ka sa kanila, tao sa tao. Kaya mahalaga yung kredibilidad ng mga salon owner talaga. Dapat makilala ka na mabuting negosyante ka na kaya mong magbayad. Ngayon, kung wala kang mahanap na supplier, kung dito lang sa Mindanao, sa Davao, Butuan, Cagayan, basta dito lang banda, pwede nyo akong i-message dahil meron akong kakilala na kinukuhanan ko ng stocks 1 month to pay syempre. Eto naman, sinare ko lang sa inyo o binahagi ko sa inyo na merong ganon. Ang kailangan nyo lang gawin, yun na nga, magpakilala na matinong salon owner ka, magpakilala ka na marunong ka magbayad, na kaya mong magbayad, na legit yung salon mo, at syempre wag natin sisiraan yung pangalan natin. Yung mga pangakong binitawan natin na every 10 days o every 15 days o every 30 days magbabayad tayo, tutuparin natin yan syempre. Kasi naniniwala ko, bilang salon owner, kailangan nating mapalaki ang ating salon na negosyo para syempre makapagbigay pa tayo ng marami pang trabaho sa mga maraming empleyado. At dapat kung gusto mong mapalaki ang iyong negosyo, kailangan mong matuto sa mga technique, supplier technique, cash flow, at kung ano-ano pa. At ituturo ko yan sa inyo. Unang-una, ito na munang supplier's technique na ginagamit namin. Ngayon sa salon namin, halimbawa, kukuha kami ng stocks worth 50,000. Ngayon, yung 50,000 na yan, next month ko pa babayaran. August 16, September 16 ko pa yan babayaran. Anong gagawin ko sa 50,000 nga natira na hindi ko pinambayad sa supplier? Siyempre, gagamitin natin yan. Pambili ng sapatos. Biro lang. Gagamitin natin yan sa ibang pagkakagastusan.
Pambayad mo ng renta, syempre makakaligtas ka na dyan ng isang buwan. Pambayad mo ng kuryente, syempre makakatawid ka na sa susunod na buwan. Pambayad sa mga ibang bayarin at pasahod sa tauhan, syempre nakakatipid ka na dyan. Nakakatawid ka na. Cash flow, gamitin natin yung cash flow. Ano nga ba yung cash flow? Ito yung pagpapaikot ng pera. Tamang pagpapaikot ng pera na hindi ka matutuyuan sa panahong tagtuyo ang salon. Isa sa pinaniniwalaan ko na bilang salon owner, responsibilidad mo na mapalaki yung salon na negosyo. Responsibilidad natin na mabigyan ng magandang kita ang ating mga tauhan na kumita sila. Kasi, ano pang dahilan nila? Ano pang purpose nila kung nandyan sila sa salon mo, hindi naman sila kumikita? Kaya, kailangan pakitaan natin ang ating mga tauhan. Lakihan natin ang ating mga pangarap dahil pangarap ang labanan sa negosyo. Yan lang, magandang hapon ay morning pala. At kung gusto nyo palang magbahagi ng inyong kwento, meron kayong salon ngayon, problema, gusto mong bigay ng tips, idea, gusto nyong tumulong sa mga bahuang salon owners, nagpapatakbo ng salon na negosyo, pasok ka sa ating grupo. Salon Business Owners PH at tulungan tayo sa grupo na to, tulungan, hindi budulan, at salon owners magtulungan, hindi magsiraan. Maging mabuti tayong salon owners, maging mabuti tayong negosyante. Bye-bye, trabaho-trabaho pa tayo dahil ang pagnenegosyo ng salon, masakit sa ulo. Bye.